ang message ganina sa mga tatay in Romans chapter 10, that we have to confess with our hearts that Jesus is Lord. We have to understand that in our living, sa atong pagkinabuhi, makitaan ang pagkakristohanon. Mapakita, maipadayaw sa tanan, unsa ba jud ang mga Kristohanon karon sa panahon na grabe na kadaotan. Now that is the message this morning, and the word of the Lord is found in 1 Peter chapter 1 verse 13 to 16. May I request everyone to stand. If you have your Bibles with you, physical or phone, the word of the Lord is found in 1 Peter chapter 1 verse 13 to 16. Sige. Let us all read together if naamoy copy. It says here, therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Mag-aampo tang tanan. Ginoo, daghang salamat sa imong pulong na amo ang nabasahan ug amo ang pamalandungan karon nga hapon. Holy Spirit, makikistorya ka sa matag kasing-kasing Ginoo. Ginapaubos namo amo ang kaugalingon ug ginapataas ka namo, O Lord. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Manang Ami, can we go to the first slide? Yan. Naay trending na picture ron. Kita mo aning mga maletas at nakita ni ninyo no sa mga active sa Facebook no. Kinsay nagmine na diha og kanang usa ka maleta. No? Very recently, dili na siya confirmed na ano, pero ingon sila kanang nga maleta puno na sa kalami, kwarta. Ako katura katong bucket dito nga pulay-pula ako ang kuhaon sinsilyo ra guroy sulod ana pangkaroling karong Pasko. No? And when we see this picture, unsa to mauna-unaan? Corruption. No? Trending next picture man ang ami. Kani, otropod. Unsa to makita? Naamoy makita? Wala. Kaya ang tawag ron, ghost project. Naay project pero hindi makita. Ghost project. And when we see these pictures sa ato ang social media, sa ato ang TV, what we imagine is the corruption. Ang pagkawat, ang mga daotan nga hinimuan, ang pagkasakim sa kwarta, full of corruption. No? And that is our situation right now. The world that we live in, the nation where we are in, naani nga mga butang. Ug dili na katingalahan mga igsoon. The world, ever since sin, ang sala came into it, it has already been corrupted. And as Christians, we are living in it as well. Nagpuyo po ta sa kalibutan, puno sa corruption, puno sa sala, and we are subject to it. No? Mo nang usahay, moingon ta Kristohanon maunta ko. Nganong naa naman ko sa mga inani nga butang. Kristohanon man ko, nganong nagpabilin man ko sa sala. I have encountered Christ and I know Him. Sa mga naka-attend og incubation, na-enkwentro nila si Jesus dito in a special way. Pero after, ang first day, ang unang nga adlaw, human anang incubation, murag balik naman sa unang agi. Balik naman sa kinabuhi nga makasasala. And why is that so? Because we are living in a world that is dark and corrupted. And we are being tempted 24/7 nga makasala and to turn away from God. No? Sin is turning away from God. No? And turning towards another God sa imuhang kinabuhi, sa ato ang kinabuhi. And as Christians, we are always being reminded that yes, by grace,
We are saved by faith, not by our works. Aron walay makapanghinambog. But just as that verse in Ephesians chapter 2 says, nga ang kaluwasan pinaagi sa grasya, maupoy bersikulo na nag-ingon, nga kita gihimo ta aron mahimong workers sa Ginoo para sa iyang gingarihan. Amen? We have a work to do. Ingna imong partner, natay trabaho. Natay trabaho. As Christians, we are the light of this world, an example to all, na in the corruption, in the darkness of this world, kinahanglan, we pursue holiness. Atong gukdon, atong tinguhaon ang kinabuhi nga balaan. Ingon sa atong gibasa ganina, be holy just as your God is holy. Pursuing holiness. It is not being about holy. Kaya kung tanawon na nimong imong tupad, bisan unsaon gyud na gyud. Holy. Oh, dili holy dandak pa na. Holy. Na, holy. Partner, holy ka partner. No? Holiness we pursue atong tinguhaon. No? It's not about being perfectly holy. Kaya wala man dyan maka-perfect. But it is about pursuing holiness. Sa ato ang pagkinabuhi isip ng mga Kristohanon. In this generation, it is being preached na it is okay nga naa na kay Ginoo, enough na yon. But do not be deceived. As Christians, we are called to live in holiness because God is holy. Kung ang gingharian sa holy, ang gingharian sa Ginoo holy, kanya kita, wala ta nag-pursue og holiness, dili ta angayan dito. That is the challenge for us this afternoon. That's why the message of the Lord this morning is pursuing holiness in a corrupt world. How then do we pursue holiness? Unsaon na to pagtinguha nga magkinabuhi ta sa pagkabalaan? Number 1. Says there, let us all together read. Cultivate a clear mind, be sober and alert. In 1 Peter chapter 1 verse 13, it says there, therefore, with minds that are alert and fully sober. Muna sa kanta, I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Sa nas Bisaya. Napa na sa Bisaya nga version nga kanta. No? We have to be alert and sober. Kainomdom ko mga igsoon, sa panahon nga ang ako ang pagkakristohanon dili pa jud lig-on, no? Kanang gianak ko sa nga nagdako ko simbahan, nag high school, and then pagtungtong og college na kanina sa college daghan na kayog tentasyon, daghan na kayog barkada, no? Wala na imo pugong nimo sa entrance sa eskwelahan nga bawal mo gawas kay pwede na gyud. Karon daghan kay tag-amigo nga muhagad na to, awa na. Dito na nagsugod. Cutting classes dire, cutting classes dito, inom dire, inom dito, lingaw dire, lingaw dito. One time, kamaw man ko mo drive, no na ako driver's license. Pasalig ko nga, kaya rin ako mo drive, bisan nag-gikan ko inom. Naka na ding mahubog na ka, no, abi nimo straight pa imong dagan. Gana na day kas kalsada. Mata na po ka kay businan ka pip pip pip. Kapila jud ko ka testing ana. No? Dili jud di nimo masuklan ang pagkahubog. Masaag jud ka. Mabangga jud ka. No? Bisan unsa pa nimo pukaw sa imong kaugalingon, gana na ko kay layo-layo pa akong ulian. Ko Lord, pukawar ko. Pagkauli ra ko di na ko muusab. Pagkauli, ugma na pod. Usab na pod. No? Hantod sa makamata na lang ka, nga naa na ka sa ospital na disgrasya na ka. May kung sa ospital pa. Pero mauna ako ang pasalamat nga naputol dayon. Ingon ang Ginoo, be sober and alert.
Let us not be drunken with the things of this world. No, dili ta mag magpaka-lasing. Punan na to atong kaugalingon sa mga butang aning kalibutan. We have to be always alert because our world is dark and corrupted. We have to be careful with what we feed ourselves. Kinsa diri ang Facebook? Wala, grabe, nagyun. Di na jud ko mutuo kay bisan ang pinakagamay, hantod ang pinakahamtong. Kamao mo Facebook. Akong lula magpatudlo nak, unsaon pag story nak. Unsaon pag story butangi caption, butangi kanta. Kamao na tanan. No, akong lula dili na siya ganahan sa una og kanang kanang touchscreen. Kung ana siya sa kumama, nak ayo ko palitan ng touchscreen. Touchscreen gyud ayaw. Kanang keypad ra, kidi ko kamao. Sa dihang iyang mga amiga daga nag-Facebook. Mads, na kay Facebook. Kita no story ni ko ano, tuwa na sus na adto sila dagat. Akong lola naning kamot gusto pod Facebook. Yeah. Ug sa Facebook na ay ginatawag na news feed. And makita na to sa algorithm ron sa Facebook. Kung unsa imong ginalantaw balik-balik, mao ang mugawas. No? Kanang panahon nga alas 12, unya kakita ka pagkaon. Usara ka video nga pagkaon, dugay-dugay pagkaon na tanan. Hantod dugay-dugay mo ana nako kang blesse. Langga. Midnight snack ta langga. Abre pagkuro ang burgeran dira sa gawas. Nagutom naman ko sa akong gilantaw puro pagkaon naman ni tanan. Karon nga busong si Pastora Blessy ang iyang ampay laswa ug dabong. Nya ako ang ampay baboy. Kuha nagyud ni gyud. Sige ra kog kaon og laswa, sige ra kog lantaw sa akong newsfeed og humba. Na lang gyud. Mo may mugawas permi. Mo ma-feed mo nang moadto sa kong utok humba. Pangutanon ko niya unsa man to sudan humba. Kay mao naman ang imuhang gisulod sa imuhang kaugalingon. In order for us to pursue holiness, my igsoon, we have to be careful of the things that we feed our minds and our hearts. If we feed ourselves with anger, kada adlaw suko, kada adlaw problema, kada adlaw negative, maudyoy mo gawas. Maudyoy maanaan nimo. We have to be careful, we have to be alert. Makita, uy, dili na ni insakto. Tangtangon ni nako. No, that is being alert and sober-minded. No, dili nimo tugutan ang imong kaugalingon nga ma-feed og mga dili maayo. Bantayan nimo ang mga butang nga imuhang makita, imong malantaw, inyong istoryahan, bisan inyong pagkaon, imong bantayan tanan. We have to be alert and sober-minded. Be careful what we feed our minds. Why is that? Because what we feed shapes us. Sa kung wali sa niagi, ang akong paborito sa bata pa ko, unsa man? Di ba, memorize na ninyo? Jollibee! Karon nga natiguan ko, unsa na akong itsura? Mura na kog si? Lain na. Ako na lang akong gamiton, kay mao man gyud. No? Mao akong gi-feed sa akong kaugalingon. What feeds you shapes you. Tanawa na imo ang partner dira. Siksi kayo. Ingna, partner, unsa man nimo ang diet plan dira nga anong siksi man kakayo. Partner, unsa man imong skincare dira nga anong hamis man kakayo. I hope that what we feed ourselves is the scripture, the word of God. Ang atoang ginabutang sa atoang hunahuna ug sa atoang kasing-kasing ang pulong sa Ginoo, the word of God. Kanusa dapat ginafeed na to atong kaugalingon sa word of God. Ingon sa Joshua chapter 1, every kanusa day and night. Ingon po sa Psalms chapter 1, we meditate on the word of the Lord every
day and night. The word of the Lord will be the portion of our spiritual food. And if we are being fed by the word of God, paglantaw nimo sa amin unsa kahay mo makita. The aim, mga igsuon, is Christ-likeness. We pursue Christ-likeness. Paglantaw nimo sa TV, do I see Christ in me? Ulahi ako makita. Do I reflect the image of God? Because we are created in the image of God. But when sin came into our lives, dili na ang image ni God ang makita. But we as Christians, we pursue that. Nga mahimo tag imahe sa tuang buhi nga Dios. And it is so important to pursue Christ-likeness in our lives. And that is how we become holy. When we pursue Christ sa atuang kinabuhi. I remember that story in the Bible. Naggrabe na ang imuhang ayos, imong buhok. Grabe, pastor. Grabing hinapay ni pastor. O grabe na imong pa-makeup. Lantaw ka sa amin. Kanang perfect. Nagyod imong kilay. Ang imong ilong. Ang tanan. Ang lipstick. Wa na joy ka ng lagpas. Perfect na joy kayo. O gwapahan ako. Gwapuhan ako. Nga pagtalikod nimo nalimtan na pod nimo sa imong itsura. Di ba? But the call of God para kanato is that when we forget, nakalimot na ta, we are drifting away from that image of God. Kinahanglan balik ta. When we cultivate a clear mind and sober mind, noong ato ang hunahuna, permi, kinahanglan mo balik ko sa unsay saad sa Ginoo para kanato. Nako. Makita na nimo nga imong kaugalingon, padung nakasawala, padung nakamakasala, balik ko, dili ni maayo. Pugna na nimo diretso. Dili na nimo tugutan ang imong kaugalingon nga madiretso jud didto mabangga og mahulog. No? Pareha ato ko example ganina nga lasing, nga hubog. Nga na, pawala na gyud ang iyang drive hantod sa nabangga na siya. Sa dihang makamata ka og pukawon ka sa Ginoo, be alert. Uy Lord, sayop ni, balik ko. Ibalik. Ayaw tuguti nga imong kaugalingon magdire-diretso na lang sa pagkasasala. Balik igsuon sa pagpangalagad sa Ginoo. And that is how you will make your mind clear and sober. Point number 2, and how we pursue holiness. Number 2, cast your hope on God's grace. In verse 13 says there, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. We have to remind ourselves that our hope is in the Lord, not on the things of this world. We become like this world kung ato ang ginagukod adlaw-adlaw ang kalibutan. But when we run towards God, we pursue God, we acquire or we draw near to His holiness. Dili ta magapabilin sa kasalanan. Why? Because our hope is in the Lord. When our hope is in the Lord, we remind ourselves that our story, ang ato ang kinabuhi, ends with Jesus. Not in this world. Muna ang reminder sa Ginoo, ayaw patukod ug dakong balay aning kalibutan. Ayaw tukod ug gingharian nimo aning kalibutan. Naisay dakong balay, not literal house, but your kingdom in this world. Ang tanan natong gipundar, mahanaw ra na tanan. This world, mahanaw ra tanan. Mao nang makita nato a reminder of God for this month. Unsay ning agi sa ato linog og bagyo. Praise be to God diri sa ato sa Escalante. Wala kayo ta maapektuhan. But there are brothers and sisters in the Lord in the Negros region, kuyog nato sa Assemblies of God, nga wala na yung mga balay as of this moment. Naara sila sa relocation. Naara sila sa simbahan nagpuyo. Kaya wala na sila balay. Naatay mga kuyog, mga igsuon, nga atop na lang ang nabilin sa ilang simbahan. Kinatabunan na sa landslide.
In just one snap, mga igsuon, mawala na tanan. Dagan kayo tag sakyanan diri sa aing tagron. Salamat sa Ginoo gipanalanginan tag mga sakyanan. Pero ang mga bag-ong sakyanan dito makita nato nga gibahaan sa Cebu, hurot. No? Hurot tanan. Why? God is reminding us that our hope must not be on this world, but on Him alone. Kaya ang finish na to, ang finish line sa ato ang kinabuhi, dili kaning kalibutan, kundili ang presensya sa Ginoo. Our end is not on the grave. Our end is in the kingdom of God. Dili diri maigsoon. That's why let us not cast our hope in this world. Let us be reassured on what Christ has done para sa ato ang kinabuhi. Not on what we could do. Ang ato ang assurance, mga igsoon sa ato ang kinabuhi, ang finished na work ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. When He had offered His life on the cross, it has given us the access on His kingdom and the many blessings that God has prepared for us. That's why we do not run towards the blessings, but we run towards the one who blesses us. That's why we pursue God and we pursue holiness. Let us allow our future with Christ nga to guide our choices sa kinabuhi. Ang ato ang pagpangalaga diha sa Ginoo, mao ang mahimo nato nga pagkinabuhi. And it's so kanang joyful to see nga in this generation pwede na ka mahimong professional at the same time alagad sa Ginoo. Pwede na ka mahimong negosyante o alagad sa Ginoo. Pwede na ka mahimong teacher and a pastor and a preacher of the word of the Lord. Pwede na bisan unsa nga profession nga mahimong alagad sa Ginoo. Sa una ang pastor kanang naara diri sa pulpito. Sa panahon karon, the pastor is everyone. The one who brings the word of the Lord is everyone. Kitang tanan. Kung diin ka gitawag sa Ginoo, naa dito ang pulong sa Ginoo. The people see Christ in us because our life reflects the word of the Lord. Ato ang gipili, ang ato ang kinabuhi nga mahimong reflection sa kinabuhi ni Kristo. Kaya ang ato ang paglaom na ara niya, wala aning kalibutan. Makita na nila mga igsoon. Nganong kaniman si Brad, nganong kaniman si Sis. Grabe na ang bagyo, grabe na ang linog, pila na kaadlaw, brown out, wala na tubig, wala na ni siya ligo. Malipayon ragyapon. No? Sa panahon nga wala tay tubig tanan diri, sa panahon nga wala tay kuryente tanan diri, unsay gihimo sa mga Kristohanon? Nagtapok-tapok, nagamot-amot, nagkalipay, nagdaig sa Ginoo, gi-enjoy ang mga butang nga naa. Wala na to lantaw ang problema sa kalibutan. Nagkalipay rata because of despite of everything that has happened. Kita luwas gihapon ta. Kita giprovidean gihapon ta sa Ginoo. Kita gipanalanginan gihapon o giproteksyonan. Amen? Number 3. When we pursue holiness, we choose obedience. Ingna imong partner. Partner. Tumanta. Amen. Ingon sa 1 Peter chapter 1 verse 14, as obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. As obedient children. Mao ang deklarasyon sa Ginoo sa ato you are an obedient children. Ingna imong tupad. Obedient man day ka nga anak. We pursue holiness when we choose to submit to the will of God, not to our own personal desires. Dili sa ato ang mga kaugalingong gusto aning kinabuhi. We pursue the holiness of God in our lives when we submit to His will sa atong kinabuhi.
I remember during the time when I was working, kunya, na nakoy sahod, sugod na kag trabaho, na nakay sahod. Siyempre, una nimong sahod, lami kayo enjoy imong kaugalingon nga sahod. Paliton tanan nimong gusto nga wala nimo mapalit sa una. Kay tsansa na nimo. But as I grow, as I continue living my life as a Christian, nakita na ko, dili man day ko mapahalipay sa tanan akong gipalit. Palit ko bagong sapatos, bagong sanina, nindot na kay tagpurma. Okay na kayo. Pero wala man day dito ang tinud-anay nga kalipay. Dili man day ka malipay. Sa dihanging saka ang sahod, lipay kayo, na-increase sa sahod. Ningdako na imong sahod, ningdako na imong income. Pero dili ra man gyapon ka matagbaw og malipay. Mo ako nakitaan. Ang nakitaan ako nga nalipay ko sa dihang nangalagad ko sa Ginoo ug akong kwarta gihatag nako sa gingarian sa Ginoo. Kung malipay man ko ani, excited kayo ko nga naami murag incubation po dito. Nga naay mo attend nga incubation unya naay gusto mo adto unya wala siya registration unya ako giampo na nako Lord kaning tawhana ako ning i-bless. Pila pod ba ang registration? Usa ka libo, 1.5. Ako ning gitigom nga kwarta kay ako ning i-bless aning tawhana. Maka-attend siya, makadawat siya kadaugan sa iyang kaugalingon. Mura pug kog nakadawat og kadaugan sa akong kaugalingon. Inaana kalipay. Nawad-an na kag kwarta, lipay ra gihapon ka. Kay ang imuhang kalipay na ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. No, that is how you become joyful when you pursue holiness. You submit to the will of God in our lives. What we do is not the popular opinion aning kalibutan. Nagiingnan jud ko, nganong magpastor man ka? Sayang imong karir. Bata pa ka. Nganong nagsimba pamangkangan? Pwede man nga magnegosyo na lang kaning adlaw, sayang ang kita. Pwede man unta nga abri na imong tindahan ron, sayang. Yung pila ka oras Domingong adlaw daghan kay tao sa gawas, daghan mamalit. Unya magsarado ka. Mao na ang iingon sa imo sa kalibutan. But when we become obedient to God, we pursue Him. We pursue holiness. Ang imo nang gusto, ang presensya sa Ginoo. Kaysa ato apang ingon kung unahon nimo ang Ginoo, unahon pug kaniya. Kung unahon nimo ang Ginoo, when we choose to become obedient children of God, unahon pud ta niya. Not only in the big decisions sa atong kinabuhi. Dili ta mo obey kung naalang amutanay para sa TV, na ay retreat nga manug-abot, na ay buluhaton dito, buluhaton diha. But in every day of our lives, even in the small choices sa pang-adlaw-adlaw, we obey the will of God in our lives. That is how we pursue holiness. Even in times when we feel angry towards someone, suko ka sa usa ka tawo, nasakitan ka. Ang opinion sa imong mare, sa imong made, sukol. Di mo sugot nga daog-daog ka na niya. No? Mao ang opinion of this world. But the opinion of God is forgive as you have been forgiven. The opinion of this world, karon nga nagbagyo, taas imong presyo. Kidagan nangita, dungagi na, patas nag times 2. Sukul gyapon na sila kay wala na. Unya ang sugo sa tuwa sa Ginoo unsa man. Let us be fair with one another. Let us put others above ourselves in serving one another. In every day of our lives, sa tanan natong decision sa kinabuhi, with our spouse, with our children, with our family, in everything that we do, in our studies, we pursue what honors God ug unsay balaan para sa iya. Dili nato sagulan og mga lain-lain nga mga sagol nga to ang pagkinabuhi ug pagpangalagad sa tungpoy nga Dios. Number 4, dali na lang jud kaayo mga igsoon. When we pursue holiness, we conquer
evil desires. In 1 Peter chapter 1 verse 4 it says, "Do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance." See, in order for us to pursue holiness, mga igsoon, is to first admit and to be honest with ourselves, with our weaknesses. We have to be clear sa atong kaugalingon. Kani nga butang, this is my weakness. Ang kwarta, mao ni akong weakness. Ang babaye, mao ni akong weakness. Ang pagkasuko, mao ni akong weakness. You have to admit to yourself. Kaya kung i-deny na nimo, dili na, pasagdan ra na, itago ra na nimo dito sa ilaw. Na makurat na lang ka, masugata na nimo. Makalit na lang ka. Makalitan ra ka. Na nakasala na ko. Kaya gitago-tago man nimo. Wa man nimo gi-address ka na nga weakness nimo. Makurat na lang ka. Nga nahulog na ka dito. The number one way for us to pursue holiness is to admit our sins. Tubangan sa Ginoo. That Lord, I am not perfect. I am sinful. Ug mauni ako ang mga sala. Ug mauni ang mga butang nga gatintal sa ko ang kinabuhi ron. Tabangi ko Ginoo. No, because the things that tempt us the most are the ones that pulls us the most. Ang mga butang nga gatintal na to mo'y gabira na tog maayo. No? Di na nimo makunta sa kanang tag of war pa mapildi jud ka permi kung imo nang itago-tago. That's why ingon dito we should not conform to the evil desires nga naa nato sa panahon nga wala pa ta kabalo, in ignorance. No? Kanang makahimo tag sala sa una, wa man ko kabalo nga sala dayto. Pero bitaw sa dang gihimo na nimo wa ka ka-realize sala imong gihimo. Pero sa dihang nakit-an na nimo nga sala ug imong giako, Lord, this is wrong. I will depart from this. I will not continue living in sin. I will not continue living in this way, Lord. Kay dili ni angay sa imuha. Dili ni maayo para nimo. Lord, dili ni maayo ning pornography sa akong cellphone. Dili na ni nako imuon. Lord, dili maayo ning pagpangawat. Di na nako ni padayonon. Lord, dili maayo nga ako ang kulata ako ang mga hinigugma. Ginabunog. Lord, dili maayo nga wala nako gapangalagad nimo. Tabangi ko nga malikayan ni nga mga butang. No? Ingon sa akong igsoon nga psychologist, na siya, hurt people. Ang mga taong nasakitan, musakit pod og uban. Ang mga tao pod nga nagkinabuhi sa kasalanan, mubuhat jud og mga kasalanan. Dili pwede nga magpabilin ta diha. We have to conquer our evil desires. No? Kinahanglan likayan na nato. Ingnay mong partner. Likay na ta partner. We have to stay away from temptation. Mao ang pasabot ani nga pulong sa Ginoo. We have to stay away from temptation. Sa paninintal pa lang, likay na. No? Sa paninintal pa lang, likay na. Ayaw tuguti ang imuhang kaugalingon nga nahulog na ka sa sala. Kay kung nahulog na ka, di nakakalikay. No? Amen? Number 5 and last. We pursue holiness when we continue growing in wisdom. In chapter 1, verse 14, it says there, as obedient children, do not conform to the evil desires when you live in ignorance. Sa panahon nga nagkinabuhi pa ta sa pagka-ignorante, no? Dili dapat ta magpabilin diha. Samtang
uh, while we are being fed by the Word of God, let us continue to apply it. No? Dili ta magpabilin ato nga mga ignorante nga himo. Kung nakabalo na ka o gitudloan na ka sa Ginoo nga dili na maayo, tinguhaa nga dili na nimo usbon o dili na nimo himuon. We grow in wisdom as we read more of God's word, as we acquire of the word of God in our lives. We now know what is holy in the presence of God and what is not. We start then to apply it and allow ourselves to grow daily. Ang pagkabalaan, mga igsoon, it's not a one-time thing. It's a journey towards holiness. That's why the topic this afternoon is pursue holiness. Tinguhaa. Kabalo ang Ginoo nga dili ta perpekto. Kabalo ang Ginoo nga masayop, mapandol, mahagbong gyapon ta. But along the way, God is reminding us to be sober and alert. Magmimong alerto sa tanan panahon. Kay ang bagyo ug ang linog wala ta kabalo kanos Ang bagyo makabalo ta pero wa jud tay mahimo moabot gyud na. But be alert and be ready. Aron dili ta mahulog sa pagkasasala. God is also reminding us that our hope is not in this world. Aron dili ta mahulog sa pagkinabuhi nga makasasala, we have to remind ourselves that our hope is in the Lord, in the kingdom of God. Ang tanan aning kalibutan, atong achievements tanan mahanaw lang. Pero ang ato ang relasyon sa Ginoo ug ang ato ang puy-anan didto iyang gi-preparar para kanato dili mawala ug dili makawat. When we put our hope in the Lord, our hope is to obey His will sa ato ang kinabuhi. You know, when you pray, kung nag-ampo ka, it's not really about changing the mind of God, but changing your mind to accept the will of God in your life. It's not, we can ask the Lord to change, but it is much better to shape your mind to accept unsay kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. And when you start accepting the will of God, there you will find true happiness sa kinabuhi. When we pursue holiness, we defeat the evil desires that we have. The goal is Christ-likeness, not Mark-him-likeness, not Bebot-likeness. Dili mahimong pareha nako, kung dili magimong pareha sa Ginoo. Kay kani, ato na ning gibiyaan. Ang daan na ikaw, asa na to? Wala na. The old has gone, the new has come. That is the will of God in our lives. And lastly, as we defeat the corruption, the sin in our lives, we continue to grow. Growing every day. Gatubo every day. Nga nagtuman ka sa Ginoo, gatubo ka every day. Nga hingimo ka sa kabubuton sa Ginoo, hingtubo ka. That is the will of God para sa ato ang kinabuhi. That is how we pursue holiness, because that is the call of God in our lives. May I request everyone to rise. The will of God para sa ato ang mga kinabuhi is to pursue holiness. This is His word na dili mabalik. He is full of grace, but is holy as well. And He said in His word, but just as He, ang Ginoo, who called you is holy, ang Ginoo nga nagtawag kanimo balaan, so be holy in all you do. Mahimo kang balaan sa tanan nimong ginahimo. For it is written, o kini nakasulat, be holy because I am holy. Our pursuit of Christian living, I pray na we will grow in holiness as workers of the Lord in His kingdom. Amen and amen. Lord, daghang salamat Ginoo sa imong pulong. Ngay mong gipadayag ka namo karon nga buntagon. I pray, Lord God, that you will guide us, you will help us in living and pursuing holiness. Lord God, gawas sa amo ang kaugalingong kusog, dili mi kasarang. Gawas sa amo ang
kaugalingong pagpaninguha, wala jud mi mahimo. We admit, O Lord, that we are sinful atubangan kanimo, dagang butanga mo ang ginahimo, nga dili jud maayo sa imong atubangan. Ug kinitanan, Lord God, we surrender it to you, claiming, O Lord, that we are free in the name of Jesus. We are cleansed in the name of Jesus. We are righteous in Christ, made holy in Christ likeness. Salamat, Ginoo, sa imong pulo nga padayon nagpahinumdom kanamo, nga amo ang pagkinabuhi, isip nga mga Kristohanon dili tiaw-tiaw lang. Ug ang imuhang saad kanamo nga magkinabuhi sa pagkabalaan, mauna ang imuhang sugo sa amo ang isip nga imong mga anak. And Lord, help us as we grow, as we continue to grow in our life sa amo ang pagkakristohanon. Tabangi mi, Ginoo, nga makit-an ang imuhang presensya, makit-an si Kristo sa among kinabuhi, makit-an sa tanan nga among makakuyog, tanan na among makasalamuha sa tibuok namong pamilya, kung diin man minimo gitawag, makit-an si Kristo sa among kinabuhi. Salamat, Ginoo, kini among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Are you still there? Amen. So we will be praying for the tithes and offering. As it said in Malachi 3:10. Can you please reflect? Malachi 3:10. So let's give our tithes in tenth of our earnings and what we have in our lives given by God at the same time, correct? So since we are receiving from the Lord the blessings that we actually don't deserve, but God's grace and glory, His mercy overflow. In that way, we are receiving the blessing that we don't deserve. Nobody deserves, but God is so gracious. As we can see in Malachi 3:10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. So let's test the Lord. What we have, give fully to the Lord. With all your heart, give to Him what is due Him, because He deserves everything. Amen? So let's give to God and give joyfully with all our heart, because we know He will bless us more than what we can give. We cannot outgive God at all times. Glory to the name of the Lord. Let us pray. Father in heaven, we thank You. We are so blessed, Lord God, because You are our God, who never fails to shower us the blessings that we need. At all times, Lord God, You always show us, oh God, how much You love us, how much You actually pour out the blessings that we need every day. We may not be deserving, Lord, but out of Your mercy and grace, we receive what we needed, Lord God. Father, we thank You that we will always be rejoicing in the truth that whenever we test You, Lord God, in giving, You will and You will pour out Your blessings. We cannot outgive You because You are wonderful and amazing God. We believe in it, and we will continue to believe in our hearts that You are our God. In Jesus' name, amen.
igsuon, aduna ko'y news nga ihatag sa to ang tanan. Aduna tay mga churches nga damage atong bagyong Tino. Most especially our daughter church fully damaged. I'm tag Vega, partially damaged. I'm tag Palaw, and I'm tag Bernisan. So in behalf ana, mamalihog ko ni Pastor Dave o special basket nga special offering ta kay aside sa atong mga daughter churches, aduna pud tay mga churches from south, no? Which is naka-inline na siya sa karon nga akong gihangyo ang atong mga kananayan ug atong youth nga mag-declutter mo karon, no? Kung ato na mo yung mga sinina nga dili na ninyo ginagamit, use but not abuse nga mga clothes, things, atong daton diri karong gabi una or karong hapon sa church because tonight mo start na may repack sa mga goods nga ipadala sa south. Okay? Mga nanay, kabalo ko, na may mga bagong collection kay hapit na ang December. Ato nang ipanghatag ato ang mga use but not abuse mga clothes o mga butang, pwede bag, sapatos, no? Bisag unsa. Kay naay usa ka family dito nga naa sila newborn, no? Sakit kay sa heart. Na sila newborn niya. Nanginahanglan jud sila help kay wala sila tubig, wala sila kanon nga daghan. So kung ikaw gitandog ka sa Ginoo nga mo donate og one sack of rice, one carton of noodles or sardines, no? Hatag lang mo diri og kung nagitandog ka ni Lord nga mo pledge og big amount, please see Pastora April or ako karon after service. And reminders ato ta sa mga pinakaduol nga mga announcement ato. Mag-remind di ay ko sa mga pledges sa ato ang TV. I know we are Ignite, no? Nga nakita na nato ang products sa ato mga pledges. However, wala pa rin siya na fully paid. Kay naapatay, gitabunan lang usa ni sa ato ang treasury sa church. So kung kinsa tong ni commit last Sunday nga mohatag, please see Pastora April to after service or Pastor Brian kay para i-collect ang inyong mga gipang-pledge. So mao na siya. Thank you so much. Ang ato ang mga kananayan aduna kamoy home fellowship later. Alas 3 magsugod so gihangyo nga 2:35 pa lang naa mo diri sa church kay para magdungan mo adto sa Bonifacio kay dito mo ka Tita Marieta Catalbas. Amen mga nanay, amen. Ang mga tatay aduna pud mo'y fellowship diri sa church. So magkita mo og sayo-sayo kay nabantayan ako nga malasaysan na jud ato mga tatay, no? Kay og kani sila magsugilanon hutanay gyud. So sayo-sayo mo, I encourage you to 30 mo start na mo kay para tanan makasulti. Amen. Glory to God. Ang ato ang mga Christmas party Women's North Sectional December 6 ni siya, Epstemco second floor, 9 a.m. 150 ang food and 150 ang exchange gift, dili pug sanay. Ang mga tatay naman naapod mo Christmas party December 13. Ang inyohang registration is 50 diri sa simbahan. So ang ato ang YAM department, we will announce soon ang ato ang YAM synergy kay amo pa din i-final ang program and ang ato ang venue. And of course, ato ang dates, i-final na to kay medyo busy jud kayo ta. So padayon ang ato ang activities from Mondays to Fridays. Nanatay screen, nanatay messenger. Please see our GC kay Sandra na ni Pastor Ami dito. Mondays to Friday face, Tuesday practice, dire, Wednesday life group, Thursday midweek service ang word si Pastor John Wayne, and ang sunod si Pastora Bea sa day una. Ang sunod si Pastor John Wayne. And Friday natin prayer and fasting ang uban ga life group og Friday og Saturday. And of course Saturday na doon natay practice para sa Sunday service. Akong gihangyo ang mga nanay, mga youth nga wa gyapon ka join sa worship team nga willing, please adto mo diri alas 6 sa gabi Sabado kay para ma-create na nato ato ang choir ang dream ni Pastora Blessing, okay, mao ni yang handom hapit na ang Disyembre mga lagat tagmay sa Ginoo. Amen. Amen. So maura na ako hatag ang time ni Pastor Markin. Amen. Ako po di at to po di i-greet ang ato ang mga amig friends na visitor this morning si Sandra de la Peña de Felipe.
mga friend ni Nanay Betty Baflor, din man, ay, mayong buntag, day, nalipay mi nga naa ka, and also kay Larry, Tiogan, and Vince Philip Delim, asa man ni sila, nasa babaw, mayong buntag kaninyo, and also, to our visitors, to our families and friends nga naa diri karon, nalipay mi nga naa mo and nakuyog mo na mo karon sa ato ang panimbahon. And naa pa si Tatay Nonoy Pamurada? Nang wala siya. Sige, si Tatay Nonoy ato ang tabunan sa ato ang pag-ampo kay naa siya sakit karon, no? And I know nga bisan wala siya physically, ato ang pag-ampo makakuyog na niya. So I request everyone to stand and let us pray for him. Kung na lang ang mo pray, Pastor Zoilo. Ato ang isa, ato ang mga kamot para kay Tatay Nonoy Pamurada. Okay. Extend our hands. Amang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito, God. Salamat po sa iyong mga salita na nagpaalala sa amin. We have to carry the burden of one another. As much as we love our brothers and sisters, Lord, we are lifting you up, Lord God, our brother, Nonoy Pamurada. Father, in the name of Jesus, ikaw na Panginoon ang patuloy na maghipo sa iyang nararamdaman, Lord God, karim. Alam mo, Panginoon, kung ano ang kanyang balatsagon. Alam mo ang nagpapahirap sa iya, Lord God. Father God, ease him up, Lord. Tulungan mo siya, O God, na ang iyong kapangyarihan siyang bumalot sa kanya ngayong oras na to. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hayaan pong bumalot ang iyong kapangyarihan. Magdala sa kanya, Panginoon, ng kaayuhan. Magdala sa kanya, Panginoon, ng restoration of his physical body in Jesus' name. Be restored in the normal situation. Be restored in the normal situation. In Jesus' name. Naniniwala kami, Panginoon, nang walang bagay, Lord God, na mahirap para sa iyo. Because you are the God who heals us. You are the God who created us, and you are the one who knows everything about us. Kaya Lord God, kami po ay lumalapit nagpapakumbaba ng tao sa aming mga puso para sa aming kapatid, Lord God. Abutin mo po siya sa oras na to. Iparamdam mo sa kanya, Panginoon, ang iyong yakap, Lord God. Ang yakap ng iyong pagpapagaling, O God, sa kanya. Together with this family, Lord God, comfort them. Comfort them all, Lord God. And let them be assured, Lord God, that your healing power is working right now in Jesus' name. We trust and we believe, Lord God, continually into your power. Even to all other brothers and sisters that we have in this church na may sakit karamdaman gihapon, Lord God, in the name of Jesus. Extend your power of healing in the name of Jesus. Touch them, Lord God, and restore them. Pabangunin mo sila, Lord God, mula sa banig ng karamdaman in the name of Jesus. Ibangon mo sila, Lord God. May kalakasan, may kalusugan. At naroon ka, Panginoon, nagbibigay ng kasiyahan sa kanilang mga puso. Ikaw lang ang joy ng kanilang mga buhay, Lord God. Ikaw lang ang kagalingan na magbibigay sa kanila, Panginoon, ng masayang buhay, Lord God. Maayos na buhay, maayos na kalagayan. We claim all this and we declare all this in the name of Jesus. We pray. Amen. Let us sing our doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavens
heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. In Jesus' name, amen and amen. Maayong hapon sa tanan. God bless us all. Sound check. Akong gihangyo tong mga ning pledge, no? Nga ni commit di ay nga ni pledge. Please see Pastora April. And katong tanan ng pledge para sa mga damaged churches, please doon lang mo nako or ni Pastora Bethel Joy. Kung aduna mo'y desire to give a sardines or a noodles, bisag 1 pack lang, 10 pesos. 10 pieces, 20 pieces, no? Please, duo lang mo diri or ihatag lang diri sa pulpito if gusto ka nga for the anonymous. Okay, thank you so much. God bless everyone. Requesting I'm tag worship. Worship team, pa-picture sa ta. Tanang mga nag-pink and red, requesting magpa-picture sa ta. Everyone,